Araw-araw, isda ang isa sa pangunahing pagkain ng pamilyang Pilipino. Sa pamilihan, sa paaralan, at sa ating mga tahanan, umaasa tayo sa dagat para sa ligtas at masustansyang pagkain. Ngunit may mga panahong nagbabago ang kondisyon ng karagatan. Isa na rito ang red tide, isang likas na phenomenon na maingat na binabantayan. Sa tulong ng siyensya at malinaw na impormasyon, tinitiyak ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na alam ng mga mamimili kung alin ang ligtas kainin. Para patuloy tayo makapili ng tama, may kumpiyansa at walang pangamba. Ano nga ba ang red tide? Ang red tide ay dulot ng pagdami ng microscopic algae sa dagat. Isa itong natural na phenomenon, hindi bago at hindi palaging mapanganib. Nagkakaroon lamang ng panganib kapag ang ilang uri ng shellfish ay nakalunok ng toxins mula sa algae na nakonsumo ng walang babala. Kaya mahalagang tandaan, hindi lahat ng isda at produktong pangisdaan ay apektado ng red tide. Ang red tide ay isang pangyayari or natural occurrence sa isang bahagi ng karagatan. Usually mga semi-enclosed areas kagaya ng Manila Bay, Sorsogon Bay, yan yung may mga usual na occurrence ng red tide na kung saan nagkakaroon ng biglang pagdami or bloom ng mga microscopic dinoflagellates. So isa siyang natural phenomenon kasi natural itong nangyayari sa karagatan. Ang affected na mga lamang dagat niyan ay yung mga tinatawag natin na shellfishes kagaya ng tahong, talaba, halaan. Samantalang ligtas naman po kainin yung mga isda, pusit, alimango, alimasag, basta siya ay nahuhugasan ng mabuti, naaalis yung mga bituka at iba pang lamang loob. Upang matiyak ang kaligtasan ng publiko, nagsasagawa ang BFAR ng tuloy-tuloy na scientific monitoring at laboratory testing. Bawat advisory ay nakabatay sa datos mula sa aktual na sampling, pagsusuri at siyentipikong pamantayan. Nagkakandak tayo ng 2 beses na sampling sa mga areas na walang occurrence ng red tide. Pero doon sa mga areas na may red tide, halos ginagawa yan araw-araw until such time na makita natin na at least may 2 o 3 pagkasunod-sunod na mababa na doon sa regulatory limit ang red tide toxins. Kaakibat ng scientific monitoring ang malapit na koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at komunidad. Mula sa pamilihan hanggang sa pantalan, tinitiyak na malinaw ang impormasyon kung alin ang ligtas at alin ang pansamantalang ipinagbabawal. Ang red tide advisories naman natin na ibinibigay ng ahensya is 2 beses sa isang buwan. So, twice a month lang yung red tide advisories. Nakalagay doon sa advisory na ang mga areas kung saan may occurrences na nangyayari. And doon may mga pagbabawal tayong ginagawa, kagaya ng pagbabawal ng paghuhuli o pagbebenta ng mga shellfishes, kagaya nga po ng tahong, halaan, talaba, and alamang. Kasabay ng pagbabantay, pinapalakas ng BFAR ang kaalaman ng mamimili. Alamin kung alin ang ligtas kainin. Sundin ang opisyal na advisory at pumili ng tamang alternatibo kung kinakailangan. Sa ganitong paraan, ang mamimili ay hindi natatakot kundi nagiging handa. Prior doon sa paglabas ng official red tide bulletin, binibigyan na ng advance notice ang local government units kung saan sila ang nakakasakop doon sa fishing grounds. Bakit? Para maiwasan po natin ang misinformation and panic. Mabigyan agad ng agarang information yung mga mangingisda natin na sandali ang
panadali ang ihinto ang kanilang pag-harvest and pag-aangkat o pagbebenta ng mga shellfishes. And ma-advise din po yung ating mga consumers, yung mga tao na wag munang bibili, particularly kung nandun lang sila sa mga municipalities or cities na may occurrence ng red tide. Malaki ang tiwala ng mga tao sa local government units. So pag nagbigay din sila ng agarang advice, particularly doon sa mga public markets, usually lalagay tayo diyan ng mga shellfish advisories. So agaran na check ng ng mga enforcement officers din natin yung occurrence ng red tide. That's why with the coordination ng local government unit, agad na nakakapag-conduct po tayo or nakakapaglagay ng mga strategic mobile checkpoints o kaya mga border controls para yung mga pasaway ng mga mangingisda na pilit pa ring mag-gather ng kanilang shellfishes ay agaran na mapatigil o mapahinto na doon sa ating mga border controls bago pa man may mangyaring hindi inaasahan. So ang tawag kasi natin ng toxin ng red tide is paralytic shellfish poisoning. So agad na naaapektuhan nito ang tao, napaparalyze, namamaga ay nung mga kalamnan, naninikip ang dibdib, nagsusuka o kaya nagtatae. So ang advice nga natin ay agaran na pumunta sa mga medical facilities, sa mga hospital para po magkaroon ng agarang treatment kung sila man ay maapektuhan ng paralytic shellfish poisoning. Ang malinaw na impormasyon ay hindi lamang para sa kalusugan, ito rin ay proteksyon sa kabuhayan. Sa wastong pamamahala ng red tide, na natiling abot kaya at accessible ang produktong pangisdaan para sa bawat tahanan at institusyon. During occurrence ng red tide, kinakailangan lang nilang alamin kung saan nanggagaling yung mga shellfishes. So very important na doon sa mga areas na may red tide, palagian po na i-check kung may local transport permits kasi hindi po nag-i-issue ang mga BIFAR and provincial fisheries offices natin ng LTP doon sa mga areas na may red tide. So iwasan lang pong bumili doon sa mga areas na merong red tide. Kaya mas nakakasiguro po tayo kung talagang nais nating mabantayan yung pagbibili natin ay agad alamin kung saan yung mga areas na may occurrence ng red tide and i-verify doon sa mga nagbebenta kung saan galing o saan nila inangkat yung mga produktong binebenta nila. Ang red tide ay isang sitwasyong kayang pamahalaan kung may kaalaman, tiwala sa siyensya at pagtutulungan. Usually ang ginagawa ng ating ahensya ay ina-assess yung sitwasyon sa isang fishing ground kasi at times nagwewelga yan malaki ang epekto ng red tide sa mga nag-aalaga ng talaba and tahong and yung nangungulekta ng mga halaan in the wild. So ina-assess kung ilan yung affected fishers sa isang area and nagkakaroon ng intervention hindi lang ang BIFAR kundi yung local government units din and other national government agencies na kung saan naglalatag tayo ng mga livelihood options na pwede na lang pagkakitaan pansamantala habang ipinatigil natin ang shellfish gathering sa kanila. So madalas nagbibigay tayo ng financial ng interventions kagaya ng pagbibigay ng ibang uri pa ng fishing gears kasi hindi naman natin sila maaalis agad doon sa pangunahing pangkabuhayan nila na kung saan related palagi or connected sa ating karagatan. So nagbibigay tayo ng fishing gears doon naman sa mga fisher folk wives. Kung minsan nagbibigay tayo ng mga post-harvest equipments or utensils para pansamantala ay magkaroon sila ng iba pang livelihood activity sa isang household. Sa patuloy na pagbabantay ng BIFAR at sa pagiging mapanuri ng mamimili na poprotektahan ang kalusugan, kabuhayan at seguridad sa pagkain ng bansa. Mas mainam po na
palagian nating binabantayan ang mga shellfish bulletin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kasi ito yung pinakamalagang dokumento na magsasabi na ang mga kinukulture yung shellfishes ay ligtas kainin. And sa ating mga consumers din, in like manner, hopefully palagi silang nakikinig sa mga radyo o kaya nababasa ang mga shellfish advisories natin para talagang ligtas silang nakakakain ng masasarap na tahong at talaba. Red Tide, may gabay, may kaalaman, may kumpiyansa.